Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Binabati ko ng Happy 81st Founding Anniversary ang Kamuning First United Methodist Church doon sa Quezon City sa pangunguna ni Pastor Randy Austria. Kita-kita tayo doon mamayang alas 9. Binabati ko ng happy birthday ang aking kapatid na si Consgo Umali na magdiriwang ng kanyang kaarawan this coming Thursday. Loud shout out sa ating mga avid listeners, sina Raquel Erolin, Carmelin Garcia, Karina Tolentino Gregorio, Juan Salcedo, sa aking kapatid na si Maria Luisa Rodriguez, Agi Victa, Pastor Regalado Rodriguez, Pastor Epifanio Salvador, Nora Cabantog, Normita Gorospe, Beth Elisa, kay Ariel Matuba, Rainer Felipe de la Peña, Greta Ronyo, Lolit Adja, Saturnino Santos, Milet Olarve, Leonie Lopez at kay Dr. Amelia Gonzales. Ano ba ang tunay na mahalaga sa tao ayon sa ating Panginoong Hesukristo? Ito ang pag-uusapan natin ngayon sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay natin sa Lucas 12:13 hanggang 21. Babasahin ko ang magandang balita Biblia ng Lucas 12:13 hanggang 21. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naruroon, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na paghatian namin ang aming mana." Sumagot siya, "Sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan." Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin, kaya't nasabi niya sa sarili, "Ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na. Ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang kumain, uminom at magpakasaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili?" Ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-ipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Kapag ang Panginoong Hesus ay tumutugon sa ating mga panalangin, tumutugon siya sa isang pamamaraan na ang ipinagkakaloob niya ay kung ano ang tunay nating pangangailangan, sa halip na kung ano lang ang ating sinasabi. Sapagkat talastas ni Jesus ang laman ng ating puso at isip, siya'y tumutugon, hindi sa sinasabi ng ating mga labi, kundi sa sinasabi ng ating puso. At kung may mali na dapat itama, yun muna ang binibigyan niya ng pansin. May dalawang mali sa lalaking humingi ng tulong kay Jesus. Ang unang mali, inakala niya na si Jesus ay katulad ng ibang guro o rabay na ang business ay maging hukom ng mga alitan tungkol sa ari-arian. Ganito ang sabi ng lalaki kay Jesus sa verse 13, "Guro,
Iutos nga po ninyo sa kapatid ko na paghatian namin ang aming mana. Alam nyo, hanggang sa ating kapanahunan, talagang maraming magkakapatid ang nag-aaway kapag mayroong mga mana. Kaya kung minsan, mahirap pa yung merong naiiwang mga properties, sapagkat kung wala kang maiiwang properties ay walang pag-aawayan. Ganito ang sagot ni Jesus sa kanya doon sa verse 14. Sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? Sa pangungusap na ito ay pinahihiwatig ni Jesus na ang concern niya ay ang mga bagay na espiritual sa halip na mga bagay na material. Hindi kaya tulad din tayo ng lalaking ito? Na ang mas madalas na hinihingi natin sa Panginoon ay mga pagpapalang material sa halip na pagpapalang espiritual? Bagamat kabilang ang material sa pagpapala ng Diyos, ngunit ang mga ito'y dagdag lamang sa napakahalagat pangunahing pagpapala niya, ang pagpapalang espiritual. Higit na mahalaga ang panlangit kaysa panlupa. Sa Mateo 6:19 hanggang 21 ay ganito ang tagubili ni Jesus sa kanyang mga tagasunod. Huwag kayong mag-impok na mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naruroon ang iyong kayamanan, naruroon din ang iyong puso. Ito ang problema sa prosperity gospel na nangangaral na ang pagpapalang material ang laging hinahangad ng Diyos sa mga mananampalataya at ang pananampalataya at pagkakaloob sa mga gawain ng iglesia ay laging ginagantihan ng Diyos ng mga pagpapalang material. Ayon sa ganitong pangaral, habang mas malapit ang tao sa Diyos, makakaasa siya ng kaginhawahan at kasaganaan. Ang ikalawang mali ng lalaki, siya ay sakim, greedy. Ang kasakiman ay ang sobrang paghahangad ng kayamanan at kapangyarihan sukdang agawan ang iba. Ayon sa mga Bible scholars, ang lalaking ito'y bunso sa pamilya. Ayon sa kaugaliang Hudyo, doble ang share ng panganay. Ang gusto ng lalaking ito'y hati sila sa mana ng kanyang kapatid, kaya't nais niyang kunin maging yung hindi sa kanya. That is pure and simple greed. Naturalesa raw ng tao ang pagiging sakim o pagiging makasarili. Noong bata pa tayo, ang lagi nating bukang bibig ay ako sa akin. Ang senyales na iniwan na natin ang pagkabata at tayo'y nagmature na ay kapag natuto na tayong magsabi ng tayo at atin. Pinangingibabawan ang lalaking ito ng kasakiman. Kung kaya't sinabi ni Jesus sa verse 15, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Napakahalagang aral nito. Tayo'y nabubuhay sa isang materialistic society na ang halaga ng tao'y sinusukat sa dami ng kanyang ari-arian at sa laki ng deposito niya sa bangko. Araw-araw, tayo'y binobomba ng mga commercials na nag-iingganya sa atin na gumastos at mamili, maging ng mga bagay na hindi naman natin kailangan. Laging puno ng tao ang mga malls at mga restaurants. Sinabi ni Jesus sa Juan 10:10 na siya'y naparito upang bigyan tayo ng buhay, buhay na masaganang lubos. Ang tunay na masaganang buhay ay hindi lamang sa larangang material,
kundi higit sa lahat sa larangang espiritual. Pinanggit ni Jesus sa ating aralin ang isang talinghaga na nagpapaliwanag na ang kasakiman sa kayamanan ay isang kahangalan, sapagkat ang tanging mananatili magpakailanman ay ang kayamanang panlangit na bunga ng malapit nating kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Naririto ang mga aral na makukuha natin mula sa talinghaga. Una, ang akmang tugon sa anumang pagpapalang material ay ang pagpapasalamat sa Diyos. Ang lalaking mayaman sa talinghaga ay umani ng sagana sa kanyang bukirin. Ngunit sa halip na magpasalamat sa tuwa, siya'y naghalukupkip sa lungkot sapagkat may problema siya. Saan niya ilalagay ang napakaraming ani? Kapag tayo'y tumanggap ng pagpapala, halimbawa'y na-promote sa trabaho, kumlik ang negosyo, o naisara ang isang malaking deal, nagbo-blow out tayo sa pamilya at mga kaibigan. Well, wala namang masama rito. Ang masama ay kung hindi muna natin napasalamatan ng Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat ng mga pagpapala. Kung ang laging nangingibabaw sa atin ay ang diwa ng pagpapasalamat, mananatili sa ating puso ang kagalakan at kapayapaan anumang sitwasyon ang ating harapin. Wika sa unang Tesalonica 5:16-18, magala kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ikalawa, pinagpapala tayo ng Diyos upang maging pagpapala sa iba. Hindi man lamang sumagi sa isip ng lalaking ito na kaya siya pinagpala ng Diyos ay upang maging pagpapala sa iba. Ayaw ng Diyos na sinasarili natin ang pagpapala. Nais niyang mapagpala ang iba sa pamamagitan natin. Ito ang dahilan kung bakit tayo pinasasagana ng Diyos ng higit sa ating pangangailangan, hindi upang ipunin lang ng ipunin, kundi upang may magamit tayo sa paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Ganito ang wika sa 2 Korinto 9:8. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Ikatlo, ang tunay na kasiyahan ay hindi maibibigay ng dami ng kayamanan na naimbak natin sa ating kamalig, kundi sa dami ng kabutihang naimpok at bumubukal sa ating puso. Ganito ang naisip ng makasariling lalaki ayon sa verse 18. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasaya. Walang kapangyarihan ng kayamanan na magbigay sa atin ng tunay na kasiyahan. No material things can ever satisfy us and can give us meaning and fulfillment. Tanging ang paglilingkod sa Diyos at sa kapwa ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kasiyahan. Kung ang kayamanan ay tunay na kapagbibigay ng kasiyahan at kahulugan ng buhay, wala na sanang mayaman at makapangyarihang tao ang nagpatiwakal dahil sa kahungkagan ng kanilang buhay. The Roman Emperor Nero, conqueror of the world, committed suicide.
Na-conquer niya ang daigdig, ngunit hindi niya na-conquer ang kanyang sarili. Ang German billionaire na si Adolf Merkel, ikalimang pinakamayamang tao sa Germany, ay nag-suicide dahil sa global economic crisis noong 2009. Kailangan tayong masyahan sa mga bagay na nasa atin na, at huwag laging hinahanap yung mga bagay na wala sa atin. Wika ng Greek philosopher na si Epicurus, "Do not spoil what you have by desiring what you have not. Remember that what you now have was once among the things you only hoped for." May katumbas ang sinabing ito ni Epicurus sa chorus ng Count Your Blessings. Ganito ang sabi, "Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done." Noong panahon ni Jesus, laganap ang sektang kung tawagin ay Epicureanism, na naniniwalang ang pinakamataas na layunin ng buhay ay upang makaranas ng kasiyahan, pleasure. Ganito ang kanilang pilosopya, ang pilosopya ng mga Epicureans. "Eat and drink today, for tomorrow you shall die." Yan ang pilosopya ng mga lasenggo. Nabubuhay sila upang kumain at uminom. Si Haring Solomon, binuod niya ang layunin ng buhay nang sabihin niya sa Mangangaral 12, 13 at 14. "Sa kabila ng lahat ng ito, iisa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos." Ika-4, hindi natin hawak ang ating buhay. Anumang oras ay maaaring dumating ang kamatayan, kung kaya't kailangan tayong manatiling handa. Ang tamang paghahanda ay hindi sa puntong material o pisikal, kundi sa puntong espiritual. Kailangang matiyak natin na may tama tayong kaugnayan sa Diyos at sa ating kapwa. Ganito ang wika sa verse 20 ng ating aralin. "Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-impok ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos." Sa makatuwid, isang malaking kahangalan ang hindi pag-iimpok ng kayamanang panlangit, ang pagpapawalang halaga sa kayamanang espiritual na siyang tanging madadala natin sa kabilang buhay. Sobra ang pagsisikap natin para sa buhay na ito na nakakalimutan nating paghandaan ang buhay sa kabilang buhay. Tama ang tanong sa verse 20. Kanino mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili kapag ikaw ay pumanaw? Naalala ko ang isang true-to-life story ng isang family driver ng isang multi-billionaire. Mahabang panahon na ipinag-drive niya ang multi-billionaire na walang ginawa kundi ang mag-ipon ng kayamanan. Nang mamatay ang multi-billionaire, akalain ninyo, ang napangasawa ng kanyang asawa ay ang kanilang driver. Ganito ang wika ng driver matapos na maikasal siya sa asawa ng multi-billionaire.
Hindi ko sukat akalain na ako pala ang ipinag-iipon ni Sir ng katakot-takot na kayamanan. True to life story yan. Sa pagbubuod, sikapin nating manatiling mayaman sa larangang espiritual sa pamamagitan ng pagsisikap na ipamuhay natin ang mga sumusunod na katotohanan. Una, ang akmang tugon sa anumang pagpapalang material ay ang pagpapasalamat sa Diyos. Ikalawa, pinagpapala tayo ng Diyos upang maging pagpapala sa iba. Ikatlo, ang tunay na kasiyahan ay hindi maibibigay ng dami ng kayamanan na naimbak natin sa ating kamalig, kundi sa dami ng kabutihang naimpok at bumubukal sa ating puso. At ikaapat, hindi natin hawak ang ating buhay. Anumang oras ay maaaring dumating ang kamatayan, kaya't kailangan tayong manatiling handa. Tayo'y manalangin. Banal naming Diyos, salamat po sa napaka-importanting aralin na aming natutuhan ngayon. Tulungan niyo po kami na kami maging handa sa pamagitan ng paghahandang espiritual upang anumang oras dumating ang kamatayan ay tanggapin namin ang gantimpala ng buhay diyan sa iyong kaharian. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig at pagsubaybay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa-isip at isa-buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.